Nandito po sa loob ng Iwasang Bonifacio. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan sa mga kapatid po natin ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ayan, habang po naghihintay tayo ng ating letra. May Maria, isang magandang hapon sa'yo. Bakit po tayo narito ngayon? Lalo na kay Bongbong Marcos, ating presidente, hindi kailangan buhayin igalang. Tulungan at hindi traidorin. Hindi pagmumula ng maninira. Hindi magsisinungaling para sa bagong sila. Hindi yung bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at itanghal, bagong lipunan. Sinuportahan at saka si Amy Marcos, kahit kapatid ni Bongbong Marcos, dahil galit ako sa masamang tao. Dahil ang nakalagay doon sa Bible, huwag kayong magpapahayag ng kasinungalingan na laban sa inyong kapwa, lalo sa walang kasalanan. No? Kailangan yung tama, yung totoo, kaya kailangan tulungan natin si Bongbong Marcos dahil yan lang talaga ang makakabuti ng Pilipinas. Dahil si Bongbong Marcos ay chosen people. Pinili si Bongbong Marcos ng Panginoon dahil ako mismo nakipaglaban sa Quiapo, nag-iisa ako sa Baclaran, sa lahat ng simbahan. Ako ito yung nakapula. Kasi ito ang miracle ko pula sa Panginoon. Ito yung may flow ako para sa simbahan. Kilala ako ng mga simbahan, Baclaran, Quiapo, at saka Imos. At saka sa lahat na dito sa buong mundo, ako yung nakapula. Kaya kailangan matakot kay Bongbong dahil si Bongbong ay chosen people. Pinili si Bongbong sa 1 Pedro chapter 2 verse 13 to 17. Si Bongbong, ang birthday niya is 13. Yan ang totoo. 17 from 17 siya na presidente. Kaya igalang ang emperador, ang pinakamataas. Si Bongbong ang sinasabi sa Bible, pinakamataas sa ating bayan. Nay Maria, Yes. mensahe po para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang minamahal namin na presidente, sabi nga sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, siya 13 kasi, be alert, naiiyak ako. Be alert, bakit po kayo naiiyak na? Stand firm in the faith, be brave and be strong. Lumaban siya, maging matapang sa katotohanan, sa tama. Kailangan parusahan ang masama, ang gumagawa ng masama. Parusahan, hindi kampihan. Kasi yan sila Duterte, si Sara, Kumape, kay Kibuloy, kaya sila sama-sama masasama. Hindi tayo maging masama para sa Diyos at para sa tao. Dahil ang sabi ng Diyos sa Sirach chapter 7 verse 17, imperno ang pupuntahan ng lahat ng mga makasalanan. Maraming 17,
13. But si Bongbong Marcos ay pinili ng Diyos. Pinaglaban ko yan si Bongbong, nag-iisa ako sa lahat ng simbahan, sa mga simbahan na kaya ko puntahan. Ako nag-iisa, ako yon nakapula. Kaya kailangan suporta tayo ng totoo, maging tapat tayo kay Presidente Marcos. Paglaban natin ang katotohanan, maging tapat tayo sa Kanya. Dahil ang katapatan ay alam ng Diyos kung tapat tayo sa Kanya. At kung tayo nagsisinungaling at kung tayo baliktarin man, nagbabaliktad tayo, hindi natutuwa ang Diyos. Kung saan tayo manatili tayo sa Kanya, dahil yan magipagtulungan tayo. Dahil isa kabubuti ng mga darating na mga kabataan. Lalo na sa atin mga kabataan na mag-aaral, na walang ibinubunga si Sara kundi magsuporta kay Kibuloy. At sinasabi pa ni Sara sa eskwelahan, bigyan ng katarungan si Kibuloy. Ang dapat, ang bigyang katarungan inasaktan ni Kibuloy. At ang dapat, ang bigyan ng katarungan yung mga bata na nirape. Dahil takot ako sa ginawa ng masama. Galit ako sa ginawa ng masama. Kasi ayan ang ano ng Diyos. Kaya mag-ingat sa mga tao na mga bulaang propeta gumagawa ng masama. Kaya sabi sa Mateo chapter 7 verse 23, lumayo kayo sa akin mapagawa ng masama, hindi ko kayo kilala. So si Kibuloy, sila Sara, sila Duterte gumagawa ng masama, hindi sila kilala ng Diyos. Kaya ang lahat ng gumagawa ng masama ay hindi kilala ng Diyos. Kaya kayo manatili kayo ng tama dahil ito ang kalooban ng Diyos. Tayo ay alipin lamang dito ng Diyos. Kaya sa Exodo chapter 23 verse 7, igalang ang lahat ng mga tao. Mahalin ang tao katulad ng ating sarili. Sa Roma chapter 8 verse 16, kurutin natin ang ating sarili. Kung di masakit, tapos lumumura si Duterte yung mga professional. Hindi siya professional, kundi siya ay isang hangal. Hindi siya totoong tao. Kung sama-sama sila kay Kibuloy, dahil sila si Kibuloy ay malaking jablo si Kibuloy sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Hindi totoo siya na propeta, hindi totoo siya na lingkod ng Diyos dahil siya ay nan-rape, siya ay pumatay. Yung pinupok ang ulo, ayaw ng Diyos yung nananakit. Kaya kung sino man na makamatay, Exodo chapter 21 verse 12 ay patay din. Kaya si Duterte, patay din. Si Kibuloy, patay din. Ayon sa Exodo chapter 21 verse 12. Kaya kayo, mga tao na gumagawa ng masama, nananakit sa kapwa, hindi gusto ng Diyos yan. Kailangan tayo magmahalan bilang tayo ay tao. Bilang tao, hindi tayo dapat kamura, hindi tayo dapat malakit, hindi tayo dapat magsinungaling, hindi tayo dapat magsinungalingan. At ang para sa puro ang kasinungalingan. Puro paninira kay Bongbong. Masakit yan sa mga loyalist, totoong loyalist kay Bongbong Marcos na pinumura si Bongbong. Pero okay lang ang mura kasi kung saan ang mura, sa kanya din nagbabalik. Ang mura, hindi siya nakaganti kay Bongbong Marcos, kundi bumalik kay Duterte. Kaya iwasan niyo pagmumura dahil ayaw ng Diyos pinagmumura. Ayaw ng Diyos pinananakit. Buhay po kayo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Yes, maraming miracle ako.